Samantala, bago pa ang pagpapatuloy ng direct examination ng prosecution kay COA Icao State Auditor Sailin May del Campo, naghayag ng manifestation si Atty. Lorna Kapunan kaugnay naman sa umano'y pag-iindyan sa kanila ng depensa sa scheduled comparison of documents para sa stipulation of exhibits. May report si Camille Gonzalez live mula sa Senado. Camille. Yan, sa ika-14 na araw ng impeachment trial ng Vice-Presidente, bumuwelta ang prosekusyon sa hindi pagdalo ng depensa sa nakatagdang comparison of documents para sana sa stipulation of exhibits. Matapos niyan, pinagpatuloy ang direct examination ni kay COA State Auditor Sailin May del Campo. Sa pagpapatuloy ng direct examination, sinabi ni COA State Auditor Sailin May del Campo na siya ang nag-evaluate ng lahat ng dokumentong iniwan ni Roderick Wamel. Kabilang dito ang mga letter response at attachments tungkol sa Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension at Notice of Disallowance na inisyu ng COA sa OVP. Lumalabas sa testimonya ni del Campo na sa mga dokumentong isinumite ng OVP noong March 14, 2024 bilang tugon sa Notice of Suspension, walang mga documents evidencing success. Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential fund sa payment of rewards, subject po ito sa 3 conditions. Ano yung mga condition na yun? First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po. Hindi rin pasok sa confidential activities ang mga naturang gastusin tulad ng Christmas party at planting activities. At ilan dito ay labas pa sa utilization period ng confidential funds. Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Ito ani ang dahilan kung bakit nag-issue ng Notice of Disallowance ang COA. Sa evaluation ni del Campo, mahigit 69 million pesos na confidential funds ang hindi napatunayan ng OVP na ginamit para sa information gathering at surveillance activities. Non-compliant din sa Joint Circular Memorandum 2015-01 ang paggamit sa 3.5 million pesos para sa mga upuan, lamesa, computer at printer dahil hindi napatunayang binili ito para sa confidential operations ng tanggapan. Lumitaw din sa impeachment trial ang umaabot sa 23 mga questionableng pangalan na nakatanggap umano ng payment of rewards mula sa confidential funds ng OVP sa first hanggang third quarter ng 2023. Kabilang sa recipients ng payment of rewards para sa unang 2 quarter, sina Pia Piato Slim, Ralph Josh Bacon at iba pa. Kabilang naman sa third quarter sina Matthew N. Queso, Jay Camote, Miggy Mango at iba pang mga pangalan. Ayon kay del Campo, bigo ang OVP na magsumite ng mga karagdagang dokumento para patunayan kung paano ginamit ang nasabing pondo. Bien, bukas muling sasalang sa witness stand si COA State Auditor Sailin May del Campo para sa cross-examination ng depensa na susundan naman ang interjections ng Senator Judges. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.